Okay, so to continue where we're left with, this is still part of the lecture 1 ha. So yung lecture 2 is baka face-to-face na, sana naman. Pero it is still part of the lecture 1 na-interrupt lang kanina due to important matters. So let's start with the standard atmosphere na. So why standard atmosphere? Why does it exist? Aerospace vehicles kasi typically split into main categories which are the atmospheric vehicles, yun yung nasa space natin, which is yung not aerospace natin. So andyan yung aircraft helicopters and space vehicles. Outside na to ng exosphere. So usually rockets, satellites, umaabot na to doon. May mga times na ganun. So for that, ano yung kailangan natin tandaan? Meron kasing iba't ibang atmospheric conditions for different altitudes. Pag may iba't iba tayong altitudes and conditions, medyo mahirap mag-compute. That's why meron tayong standard na ine-specify for it to be our common reference. Ito na nga yung standard atmosphere. So meron yung mean values of pressure, density, temperature, and other properties as altitude functions. So less on that, more on ano na ba nga yung mga comparisons. So we have first altitude natin ay geometric altitude which is mainly sa geometry lang ng Earth. So with reference to the Earth's surface. Next naman ay absolute altitude. So ito is yung um, altitude measured with reference to the Earth's center. So yung formula niya for absolute altitude, HA is equal to radius ng Earth plus yung geometric altitude. So nakikita yung pagkakaiba ha. And lastly ay yung geopotential altitude which is fictitious or imaginary altitude created to compensate for the variation of gravity due to height. Kasi nagbabago yan. So for simplification of drawing siguro, so let's say ito, the center ng Earth, uh, so ito yung radius ng Earth. So gawin natin mas maayos yung drawing. So ito, let's say may eroplano dito. Itong distance na to, ito yung tinatawag nating geometric altitude. Tapos, from center up to this point sa eroplano, ito yung tinatawag nating absolute altitude. So ito yung HG, tapos ito yung R. Tapos itong sambuo yung HA. Tapos geopotential altitude lang is almost same lang din with absolute altitude, pero nag-iiba-iba lang yung ano niya. Fictitious altitude lang niya kasi may changes sa variation ng gravity. So, more less on that ulit, ito naman tayo mag-focus. For the hydrostatic equation. So, for hydrostatic equation, ano ba to? So, this formula relates the pressure, density, gravity, and the changes in altitude. So, pressure, density, gravity, and changes altitude. Pinagre-relate nyo. So ano yung meron? Ano yung variations of those parameters due to changes in altitude? Bakit changes in altitude but importante to? Kasi nag-ooperate yung aircraft sa baba, sa taas ng altitude, tas meron siyang fixed altitude sa taas. So meron tayong expected na changes of altitude. Kaya ganti yung formula. Tandaan lang natin for the formula for hydrostatic equation is this. P is equal to negative rho G H G. Nakukuha yon? Proceed tayo dito sa um, relation between the geopotential and geometric altitude. Dito naman is given na dito yung formula. Pwede nyo namang tingnan isa-isa. And ito naman is just proof. So pinakita lang from dito sa dalawang to. So inspect natin. So from here, pansin naman yung difference lang dun sa formulas. This is for hydrostatic equation ng kanina, Hg.
and the geopotential GH, the DH na lang. As skip na tayo sa part na to. Simply nag-integrate lang naman sila. And ang importante ito, about 6.9923 kilometers, it shows that about 0.1 of the 1% difference only at altitudes above 65 kilometer does the difference exceed by 1%. So with the first 65 kilometers, almost same lang din naman yung gravitational force for it to significantly change yung pinagkaiba nung geopotential altitude saka nung geometric altitude. So with that, halos ang ginagamit na lang natin is itong geometric altitude. So this is simply ano lang naman, hindi ko naman siya hihingin sa inyo. Ah, hello, hello, hello. So yan. Um, the hydrostatic equation naman na gusto ko lagi makita sa inyo or gamitin natin is ito. So focus tayo dito ha. This is simply the relation between the two. So next, dito naman tayo sa altitudes. So ano yung mga types ng altitudes na tinutukoy natin? So first would be the pressure altitude. P, pressure altitude. So ito is yung indicated altitude dun sa instrument ninyo na makikita dun is nakalagay ay 29.92 inches of mercury. So ito is standard nakita naman to from previous kung saan to. So dito, pressure altitude is altitude indicated by the pressure manometer, basically. Next naman ay density altitude. So density altitude is pressure altitude but corrected for temperature variations. Kasi di ba kanina, for our formula, pressure is equal to density RT. Pressure kasi varies with temperature. So pag nagbago yung temperature, syempre magbabago din tong pressure. But with density altitude, meron na tayong corrections for temperature variations. Anong ibig sabihin nun? Iba kasi yung sukat ng pressure kapag mainit yung panahon and kapag malamig. And that changes will result to syempre ibang readings. So with density altitude, meron siyang higher na degree of accuracy in terms of readings compared with the pressure altitude. Nakukuha yan? And last ay itong, this should be altitude. So for last is yung temperature altitude. Mabilis lang to. It's the altitude based on the temperature reading. Halos same lang din with pressure altitude, but this time, temperature naman yung hinahanap. So ano yung pinagkakaiba? Bakit may iba't iba tayong altitude? Different altitudes is for performance calculation kasi, and nagkakaiba-iba yan ng basa, depende sa atmospheric condition. Kaya dapat meron tayong iba't ibang way to check or to calibrate if pare-parehas ba. And introduction pa lang naman to, more on this will be on your midterms. A more in-depth approach will be mako-consider na yung indicated airspeed, calibrated airspeed, equivalent airspeed, and true airspeed. Which future topics nyo pa lang naman, kino-consider na natin dito kasi altitude pa yung topic natin through hydrostatic equation. Okay? So with that, pwede tayo mag-move forward dito sa ating tinatawag na lapse rate. So ano ba to? Ano tong lapse rate na tinatawag? So dito kasi, as you increase in altitude or umaangat ka ng altitude, nakikita naman troposphere, tropopause, stratosphere, stratopause. May mga changes dun sa ating atmospheric condition. So let's say, tingnan natin dito. Ito yung mas okay na part, na drawing. So ang sabi, dito sa point na to,
Ito ang nakasulat dito ay temperature, tas altitude to. So kapag tumataas ka ng altitude dito sa troposphere, bumababa yung temperature mo. So di ba obvious naman to? Let's say nakapag-hike na ba kayo or pumunta kayong Baguio? Pag tumataas tayo ng altitude dito sa atmosphere natin na may weather condition pa, which is troposphere, lumalamig. Simply yun lang. Ron. But pagdating mo ng 11 kilometers altitude, which wala namang bundok na umaabot ng gantong point, anong nangyayari, kaya hindi natin ito ma-experience as humans, anong nangyayari dito sa tropopause region? Merong pause when it comes to temperature. So dito, tropopause. Kung napapansin nyo, 216.66 Kelvin, pare-parehas yan. Hindi nagbabago yung temperature sa lugar na yan. May layer dyan. Next. Di ba sabi kanina, pag binalikan nyo yung lecture do sa early part, sabi, stratosphere is baliktad ng troposphere. And pag tinignan nyo dito, totoo nga, baliktad. Sa stratosphere, habang tumataas ka, ano nangyayari? Umiinit lalo. Nakukuha yun? Tapos meron ulit pause dun sa part na yon, stratopause. Tapos dito, pagdating mo ng mesosphere, which is middle layer, ganun ulit, lumalamig. Hanggang sa sobrang lamig na dito. Eh bakit? Kasi dito naman, pagdating sa thermosphere, eto, kung tuloy-tuloy pa yan, mas mainit naman yan. Painit ng painit naman. So nakukuha yung ano doon. Majority kasi ng init is nandun sa thermosphere through radiation. Sa mesosphere, kaya naman malamig. Konti lang kasi yung ano dyan. Yan na yung manipis na layer kung saan may mixing ng gases. So nakukuha, hindi lang tayo dapat basa ng tingin-tingin lang sa drawing, ganito lang yan. Kailangan nyo ding intindihin bakit ganito yung drawing. Para kung makalimutan mo man kung positive or negative, ay tanda ko yung stratosphere. Baliktad yan nung nararamdaman sa troposphere. Sa troposphere, alam natin na pag umaakyat ka ng bundok, lumalamig. So sa stratosphere, umiinit kapag tumataas. So ganun yung mga analogy na kailangan yung tandaan. Okay, so ito lang na halos yung kailangan nyo naman tandaan for that, for lapse rate. I-memorize nyo yung value ng lapse rate. Lapse rate lambda, ito, saka ito. Susulat natin, lambda dapat yan. Lambda is equal to negative 6.5 times 10 raised to negative 3 Kelvin per meter. Or, ito, pwede mo isulat yan ng ganito na lang. Lambda is equal to negative 0.0065 Kelvin per meter. Saka, lambda is equal to negative, negative. It's 3 times 10 raised to negative 3 Kelvin per meter. Or lambda is equal to 0.003 Kelvin per meter. This is for metric. How about sa ating English or yung imperial? Simply lambda is equal to negative 0.003566 runtime per feet. Halos ito lang din naman yung nagagamit. Tapos, for lambda, naman nung isa is, pwede na lang natin yung uh, i-convert. But usually, hanggang dito lang naman tayo. Up to 25 kilometers. Kasi ang concern naman natin ay aircraft. So, almost hanggang 25 kilometers lang tayo. Nakukuha yan? So, ito yung kailangan yung tandaan. Itong isang to, saka itong sa English. Yung dalawang yan. Proceed tayo. So, sa regions naman, meron tayong tinatawag na gradient region and isothermal region. So, ito nakasulat din naman pala dito yung lapse rate. Pero ano yung gradient region na yan? Saka ano yung isothermal region? So nakalagay dito, ang gradient region ay yung 0 to 11, 25 to 47. Ito yon, yung nakaslant, walang pointer.
Ito yung gradient. Ibig sabihin, gradient nagbabago. Familiar ba sa bike? Slope gradient? Ayan yun. Tapos ito naman, isothermal region. Isothermal meaning no changes in temperature. Simply, ayan. 216.66 Kelvin dito. 282.66 Kelvin naman doon sa kabila. So ano naman yung other value for 216.66? Madali lang naman yan. Kaya naman na i-convert. Kahit ito lang yung tandaan mo, 216.66 Kelvin, i-convert natin sa Rankine. So pwede na yung diretso. From Rankine to Kelvin, i-multiply mo lang to by 1.8. So try natin. 216.66 times 1.8 is equal to 389.988. So 216.66 Kelvin, i-multiply lang natin to by 1.8 is equal to 389.988 Rankine. So pwede nating balikan yan for temperature. Ayan, 1.8 Kelvin is equal to Rankine. Nakukuha? So dito tayo. It's up to you to memorize na other regions. Pero, yun naman, usually hanggang 25 kilometers lang tayo. Ngayon, bakit yung per meter yung ginamit ko or per feet? For accuracy lang yun. Meron tong pwede naman i-convert mo na to kilometers. But the problem is, pagdating sa English kasi, mahirap i-convert yung feet to miles. Hindi siya multiply lang by 1,000. So may conversion factor siya. That's why, ang ginagamit ko ay yung per meter or per feet na value. Same lang na din naman yan kung may nakita ka yung iba. Pero lalayo ka pa ba na percent ka na? Dito naman tayo sa gradient regions or ano yung formulas. Alam ko na kayo, hindi ako formula card. Usually, kaya nyo naman itong i-memorize. Ituturo ko din sa inyo kung paano. Ito yung single most important concept. Temperature, temperature is equal to temperature at zero. Anong ibig sabihin ng zero? This is the usually zero altitude or the standard sea level condition plus the gradient multiplied by the change in height. Tandaan nyo na to. Kasi, itong dalawang to is simply P is equal to PO times T over T0 raised to negative GO lambda R, lambda R, and density is equal to density 0, 1 plus not 1, T over TO, negative GO lambda R minus 1. Paano yan nangyari, engineer? Bakit bakit ganyan yung sulat? Iba yung nakasulat dito. So, pakita ko kung paano. So, burahin muna natin lahat. Ayan. So, simulan natin. So, tandaan nyo to ha. P is equal to T0. Ang sabi ko kanina, equal siya sa T over T0. Negative GO over lambda R. Ang GO ibig sabihin, gravity lang at 0. Ano ba yan? 9.81. So, dito, P is equal to T0. Yung T palta natin ito. So, TO plus lambda H over, pinalitan ko lang to ha. Itong T, papalitan ko to. Kasi di ba equal lang yan? So, dito, ang nakasulat, T over TO plus lambda H over T0, negative GO over lambda R. Next, P is equal to P0.
Ito, pwede mong isulat as TO over TO, D0 pala, plus lambda H over T0. Same lang yan. MMW, math for the modern world. And kahit sa math ng mga senior high, junior high, andyan yan. Property to ng fraction. So we have P is equal to PO. T0, T0, 1 lang yan. Plus lambda H over T0, negative GO over lambda R. Di ba nakuha? Ito yan, oh. Same goes with density is equal to density 0 raised to T over T0, negative GO over lambda R. Density is equal to density 0, T0 plus lambda H over T0, negative GO over lambda R, minus 1, minus 1 pala to. Ay, sorry. T0 plus lambda H over T0, negative GO over lambda R, minus 1. Density is equal to density 0, 1 plus lambda H over TO, negative GO over lambda R minus 1. Same lang sila, di ba? So technically, you can write this as T is equal to T0 plus lambda H. P is equal to P0 times T over T0, negative GO over lambda R. Density is equal to density 0, 1 plus, ay sorry, pangit yung pagkakadrawing. So density is equal to density 0, T over T0, negative GO over lambda R, minus 1. Diba? Ito is general formula na kasi. Ito is yung specific or direct formula na para mas madali na mag-input. Pero kaya siyang i-memorize. Hindi mo siya kailangang, kaya mo siyang i-derive. Hindi mo siya kailangang i-memorize isa-isa. So ngayon, para mapadali buhay nyo, negative GO lambda R, may value na kasi to. Negative G0 times lambda R, be it English or English measurements or metric, same lang din to. So negative 9.81 meters per second squared over ang lambda ay negative 0.0065 Kelvin per meter multiplied by ano to, R is 187.08 joule per kilogram Kelvin. So mag-dimensional analysis, makakancel yung K. Itong JA Newton meter, makakancel yung meter. Itong Newton ay kilogram meter per second squared. Makakancel ang kilogram. May meter per second squared dito parehas, makakancel yan. Ibig sabihin ito, walang units. Tapos, pag pinag-multiply mo yan, ang value nito, ang makukuha nating sagot dyan ay 5.26. Huwag nyo na pakakomplikahin, ito na yan. As is. So, matik, itong isa ay, ito, is equal to 4.26. So, napasimple pa. T is equal to T0 plus lambda H. P is equal to P0, T over T0 raised to 5.26. And density is equal to density 0, T over TO raised to 4.26. Diba? Up, bakit ganito yung ginagawa ko, T over T0? Para hindi ka na magsulat ng napakahaba. Pero kung kaya mo naman tong memoryahin, ay wala naman problema sa akin yun. Nakukuha. Binibigyan ko lang kayo ng option. Nuggets to? So kung nakuha yan, proceed tayo dito sa kasunod. Isothermal region, ibig sabihin, pare-parehas ang letter T or temperature is constant at 288.16 Kelvin. Ang kaibahan lang, dito, nabago tayo. So dapat nga dito ang gagawin ko is P reference. PR. Ano yung reason for that?
Balikan natin yung drawing. Kung dito kanina, sa gradient region, ito ha, nagsimula tayo sa 0 degree, 0 yung altitude. Hindi kita. So, di ba dito, 0 yung altitude natin. That's why, okay lang nakunin natin yung SSLC kasi SSLC is almost equal to 0 lang din. So, yan. So, SSLC yung value nito ha. SSLC yan. Ibig sabihin, itong pressure ay, let's say, 10, 13, 25 Pascal, kasi ito ay 1.225 kilogram per cubic meter. Pero pagdating kasi sa isothermal region, hindi siya 0. Siya nag-start 11 kilometers. So dito, eto pala, itong P0 neto is equal to P11 kilometers actually. And itong density 0 neto ay density at 11 kilometers. So, ang ibig sabihin kasi ng ref ng 0 is yun yung point lang. Pero dito, ang kailangan nyo tandaan, ang point na tinutukoy natin ay kung saan nag-i-start yun, which is 11 kilometers. So, anong gagawin natin pag isothermal region? Pag isothermal region, ang first step, solve gradient region up to 11 kilometers. So, kukunin mo muna si P11, saka si density, si rho. So, kukunin mo din si rho 11. Ang step 2, solve isothermal region using P11 and rho 11, which is ito na yon. Itong formula na yung kailangan natin. And dito sa formula na to, parehas lang naman sila ng formula. Nagpapalitan mo lang yung letter. So P is equal to P0 multiplied by E raised to negative GO over RT multiplied by altitude minus altitude na 11. So 11,000. Tapos density is equal to density 0, E negative GO over RT, altitude minus altitude na 11,000. Where H, anong value ng H? Shall be, mali yung pwesto. Dapat ganito. H is greater than 11,123 meters but less than 25,000 meters. So, ang step 0, check if H, sorry, check if H is less than 11,000 meters or greater than 11,000 meters or less than 25,000 meters. Para malaman mo kung nasa isothermal region ba siya, aalamin mo muna. Ha? So ito, madali lang yung formula for isothermal region. But ang common problem is, una, chinek mo ba muna kung isothermal region ba siya? So ito, chinek mo ba kung isothermal region? Pangalawa, nagdidiretso sila sa formula. Nakakalimutan nila na ang isothermal region ay hindi nag-start sa 0. Nag-start siya sa 11. Kaya ang gagawin mo, isosolve mo muna si gradient region ng 11. Bago yung 11 na to, ito yung starting point mo, ito yung ilalagay mo dito, saka mo masosolve yung density.